At saka actually, ang mga nagiging successful na coach yung mga hindi nagagamit. Sila magaling magbasa eh. Correct. Kasi sila nasa buong labas sila nanonood nakikita nila. Yun nga gusto ko tanungin sa iyo kasi maraming sinasabi na pag magaling daw na player, nahihirapan pag transition sa coach. Nahihirapan. Kasi sa tingin ko yung expectations lang eh. Pag yun. i-compare mo ang sarili mo dun exactly. sa mahihirapan ka talaga. Pero pag like ibinase mo lang siya sa regular person as a player also, mas magiging madali for you. Lalo dito, ang galing nito eh. Yun ang nagiging challenge sa akin yun, honestly. Na I am assuming na yung mga players ko, naiintindihan ko anong sinasabi ko. Nakain gawin mo dati. Actually, honestly, yun yung mali ko as a coach ngayon. Siyempre, katulad nga sinabi ni Boy, that's part of learning, di ba? On my side as a coach right now, na hindi mo talaga pwedeng ikumpara ang sarili mo sa ibang tao. Lalo na kung magko-coach si Bo, hindi niya pwedeng kumpara yung isang malambot na big guy na meron siya sa kanya. Kasi, kung ako niyan, binigyan ko na yan eh. Oo eh. Hindi ako, kukunin ko naman lahat na matigas eh. No. Pag-coach ka na. So, malambot ka, uwi ka. Dito tayo sa matigas. mahirap. Pero that's really the challenge. Yun yung adjustment po pa sobra. Yun pa yung adjustment. Isa pa yun. Tama. Nakuha ni Bo yung word. Yung expectations. You cannot expect na yung players ko ngayon, na-expect na, yan katulad sina Paul, kahit sina MB, kahit alam kong veterano na yung mga yan, i-expect ko na kung ano sabihin ko, magagawa ka agad. Kasi iba eh. Diba? Iba rin nakasanayan nila. Ang tagal din kasi ni Coach Chito sa kanila. 8 years. So tapos biglang ibang sistema. So, so pare-pareho kaming ngayon. Nagkaamuyan, nagkakapaan. So, but again, that's the right word there, the expectation. Yung ano mo naman, Brad, yung like, from a player, ngayon naging coach ka, tapos ang kino-coach mo ngayon yung mga dati mo rin kasama. Ano yung experience mo na, ano yung masasabi mo na, sa experience mo na gano'n na, kino-coach mo naman ngayon yung mga dati mong kalaban nagkakampi. Kalaban nagkakampi. Si Paul, di ba? Kasama natin sa national team. Yun eh. Ako, ginagawa kong advantage yun para sa akin. I make sure that yung ganong klaseng relationship na meron ako doon sa mga veterano ko, na nakalaban ko at nakita nila ako maglaro at nakaging kakampi ko, ginagawa ko ngayon na advantage. Kasi yung composition ng team ko is a composition of a very young team at saka yung composition na 4 o 5 veterano na meron ako. So ginagawa ko yung 4 o yung 3 o 4 na veterano ko, sila talaga yung pinagkukunan ko ng, kumbaga gusto ko sila maging role model kayo sa mga batang yan. And tayo silang kinakausap, I give them the respect. Definitely, I give them the respect kasi ano yan eh, naghirapan nila yun eh, kaya sila nandyan eh. Diba? Darating din naman yung mga bata ngayon doon sa sitwasyon nila. And lagi kami may full communication ng mga veterano ko na kailangan ko sila. Hindi magiging successful tong team na to kung sila mismo matigas ang ulo. Yes, diba? So, yun yung ginagawa kong advantage sa kanila. Ang maganda rin doon, kilala nila ako na as a player, kung paano ko. And yun yung laging, basta may constant communication lang between the vets and syempre, kailangan mong bigyan ng pansin yung mga vets na yan kasi kaya nga sila veterano na rin dyan eh. Diba? Hindi pwedeng itchapera. Hindi pwedeng itchapera. Hindi pwede. Paano mo nakuha yung buy-in? Sa'yo, yun yung adjustment mo, di ba? Bibigyan, I will respect you, you are my veterans, ganyan. Paano mo nakuha na ma-reverse din yun na kailangan respetuhin nyo rin ako na I'm your coach now, na hindi na ako kakampi or kalaban, di ba? Parang gano'n. Doon sa mga veterano. Siguro the good thing about this also is yung respeto na nakuha ko sa kanila. No, na dahil kilala nila ako as a competitor, kilala nila ako nung magkalabang kami, tapos kilala nila magkakampi kami. So siguro yung respeto na actually sila yung isa sa mga looking forward nung na-appoint ako as a coach. Sila yung natuwa talaga, excited sila talaga para sa akin. And sila mismo nagsasabi, Coach, buying kami kung anong gusto mo, sundan ka namin, tulungan ka namin kung anong kailangan mo. Kanina lang, kausap ko silang 3. So, siguro yun yung malaking factor, the relationship. Kasi, in the end, you will rely on your bets. Ako I still believe that in the end, hindi naman you have to, but you have, kumbaga meron kang sasandalan in times of pangangailangan. Pangdiinan. As a coach, pandiinan. Na
hindi ka sure sa isang batang to na magagawa kaya nito, yung may question ka, may doubt ka. Pero pag alam mo, pag tinawag mo isang veteran, alam mo wala kang doubt, gagawin niya kung ano yung gusto niyang gawin. So yun yung sa tingin ko na magandang na napag-usapan namin, yung buy-in kagad. Yung respeto na nakuha ko sa kanila right from the start. Ikaw partner, kung at this moment biglang sabihin, Bo, coach mo yung rain or shine. Paano mo ha-handle bigla, di ba? Hindi, gusto ko manager ako. Yun ang pinakamaganda sitwasyon. Hindi, ako okay lang din naman. Kasi nga, I'm really close to my teammates as of now. Yun ang kagandahan dun sa sa mga napupuntahan ko in my previous team, in my previous teammates. Kahit sa national team, Oo, magnet guy to nagiging close kasi kami. Hindi ako mahirap pakisamahang player eh. Kumbaga kami nga sa national team, magkakaiba kaming ugali eh. Pero nung pinagsama-sama kami in one community, nag-gel agad kami, nagkasama-sama agad kami. Yun siguro yung sa ko na naging proud ako na yung personalidad ko is hindi mahirap pakisamahan. Kumbaga ako, mag-a-adjust ako kung kailangan. Yun yung Kaya ako, sabi ko nga, gusto kong mag-try maging assistant coach as of now. Kahit sa college or wherever. Just to, alam mo yung ma-share ko yung mga alam ko. Kasi hindi ko naman pwedeng itago eh. Sayang naman, diba? Sayang. Kumbaga, experience mo, no? magiging makasarili ako pagka hindi ko i-share sa iba. Which is, yun naman yung talagang gusto namin mangyari ng mga player. Kumbaga may mga natutunan namin in the previews. Kahit sabihin mong outdated na yun, hindi na yung latest na may impact pa rin kahit paano. Oo, meron pa rin. Meron pa rin. Malilit, lalo na yung mga small things in the past na yun. Oo, kasi hindi na lang naman namin may tuturo nito ang tumalo ng mataas eh. Yun lang. Pero kung sa tingin ko... Hindi, tsaka kahit anong modern ng basketball ngayon, may mga basics Dadaan pa rin sa basic. talaga. Diba? Walang... May box out pa rin, may pa rin, di ba? Wala yung sinasabi na pag hindi ka dadaan sa point A, diretso point ka na B doon, agad, no? hindi pwede. Lagi yun. ka pa rin dadaan. Ako, I think ko na ito magiging coach to, magiging isang respetado Mautak maglaro eh. Mautak maglaro. Pag hindi ako nirespeto, ayaw ko suntukan. Kasi pa lang, he's natural communicator. Yun. So yun ang sa kanya eh. Pati yung mga batang player. Tsaka respect. Actually, malaking bagay doon sa naging batch namin, sa grupo namin. So I think the respect that we gained. Yun nga eh. Yung respeto na, baka kung walang respeto, wala kami dito, walang respeto yung mga tao sa akin, baka hindi nyo kami imbitahan dito. Baka hindi siya yung host ng Hindi ako maging host dito. Diba? Kasi yung respeto na nakuha namin at in-earn namin for us to get this respect, siguro yun yung malaking bagay. So, even among your peers, nire-respeto kayo, Correct. diba? Oo, kahit naman ngayon. Oo. Magkita-kita kami. Masaya kami na kumustahan, mga ganun. Yung mutual respect namin sa isa't isa. Kahit na magkakalaban kami, we are totally pure competitors sa kinakalimutan namin yun. Kasi nga, yung mga pinagsamahan namin, mga kakaiba kasi din. iba rin talaga. Iba-iba din. Ibang yung batch namin, iba rin. Nagkakainitan na ba? Sure ka bang nagliliyab na ang usapan? Kapit lang sa Sureball na Kwentuhan.